Isang mapagpalayang araw po sa lahat. Ako si Binibining Villanueva Rosan, ang isa sa makakasama ninyong magtatalakay para sa araw na ito. Bago ang lahat, nais ko muna kayong kumustahin. Kumusta po ang lahat? Naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ngunit nais ko munang putulin saglit ang inyong pagpapahinga at dagdagan ang inyong kaalaman. Bago ang aralin ay mayroon muna tayong pagganyak. Ito ay pinamagatang Say the Word on the Beat. Narito ang panuto. Una, panoorin at pakinggan ng mabuti ang video na ipapakita ng guro. Ikalawa, sa bawat kumpas o beat may lalabas na salita, letra at larawan sa harap ng klase. Sunod, kailangang sundan ang bawat beat at sabay-sabay ninyong babanggitin ng malakas ang salita, letra o larawang inyong makikita. Siguraduhin ang bigkas ay ayon sa tamang oras ng beat at malinaw itong maririnig. Ang mga salita, letra o larawang lalabas ay may kaugnayan sa ating paksa, kaya't pagtuunan ito ng pansin. Handa na ba ang lahat? Simulan na natin! Ayan, mahuhusay. Ang galing naman. Habang binibigkas ang mga nakita ninyong letra, salita at larawan, mayroon na ba kayong hinuha kung anong paksang tatalakayin natin ngayon? Ano sa tingin nyo? Tama, ito ay patungkol sa bugtong. Bu, G at tong, bugtong. Bago tayo magpatuloy, magbalik-aral muna tayo. Sa nakaraang talakayin, ating pinag-aralan ang salawikain. Natutuhan natin na ang salawikain ay gumagamit ng pahiwatig at talinghaga upang magbigay ng aral. Hindi rito tuwirang sinasabi ang kahulugan. Sa halip, ito ay iniisip at inuunawa muna na nakikinig o bumabasa. Narito ang isang halimbawa ng salawikain. Ang taong nagigipit ay sa patalim kumakapit. Sa halimbawang ito, ang paksa ay ang taong nagigipit, samantalang ang uri naman ay yung sa patalim kumakapit. Ang salawikain ay may kaugnayan sa bugtong sapagkat pareho silang gumagamit ng talinghaga at pahiwatig. Tulad ng salawikain, ang bugtong ay hindi rin tuwirang nagbibigay ng kahulugan, kundi hinanghamon nito ang kaisipan ng mambabasa o nakikinig upang malaman ang sagot. At iyan ang ating tatalakayin para sa araw ito. Ito ay ang bugtong. Narito ang layunin para sa ating pag-aaral ngayong araw. Ang unang layunin ay naunawaan ng may kahusayan ang kahulugan at tunay na layunin ng bugtong. Ikalawa, nakapagbigay galang sa kulturang kinagisnan ng mga Pilipino. At panghuling layunin naman ay nahasa ang husay sa pakikinig at nakapagtala ng sariling bugtong at naibahagi ito sa kapwa mag-aaral. Ngayong alam na natin ang layunin ay simulan na natin ang pagtalakay. Lahat naman po siguro tayo rito alam na o nakaranas na sumagot ng isang bugtong. Pero ano nga ba ang kahulugan ng bugtong? Ang bugtong, ito ay isang uri ng palaisipan na gumagamit ng mga salita upang ilarawan ang isang bagay, tao, hayop o pangyayari sa hindi tuwirang paraan. Para itong isang laro dahil pinahulaan ito kung ano ang tinutukoy sa loob ng pangungusap. Mayroon itong nakatagong mensahe o kahulugan na higit pa sa literal na ibig sabihin ng mga salitang ginamit. Dahil dito, nahihikayat ang mambabasa o nakikinig na mag-isip at maghinuha upang matukoy ang tamang sagot. Sa bugtong, karaniwang ginagamit ang metapora o paghahambing upang ilarawan ang paksa. Hindi direktang pinapangalanan ang sagot. Sa halip ay inihahambing ito sa ibang bagay batay sa anyo, kilos o katangian.
Ang paggamit ng metapora ang dahilan kung bakit nagiging malikhain at mapag-isip ang bugtong. Ang bugtong ay kadalasang may tugma at sukat, kaya madali itong tandaan at kaaya-ayang pakinggan. Kadalasan ang unang linya ay nagsisimula sa ilang pamilyar na bagay sa kapaligiran, habang ang sumunod naman ay nagbibigay ng katangi-tanging katangian sa bagay na nabanggit sa naunang linya. Taglay rin nito ang kaliktan at talinghaga na nagpapayaman sa wika at imahinasyon ng mga Pilipino. Ito rin ay nagsisilbing libangan ng mga tao sa tuwing sila ay may bakanting oras o walang ginagawa. Ngunit ito ay hindi lamang basta libangan, sapagkat nahahasa nito ang ating isipan at nakakatulong upang mapabilis ang takbo ng ating pag-iisip o ng ating utak sa pagsagot ng mga palaisipan. Ang bugtong ay hindi lamang simpleng palaisipan, sapagkat ito rin ay sumasalamin sa karanasan ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, katulad ng kanilang paniniwala o mga karanasan. Isa rin itong paraan ng pagpapahayag ng katalinuhan at nagpapakita rin ito ng pagkamalikhain ng mga Pilipino sa masaya at mapaghamong anyo. Ayun lamang ang aking ulat. Muli ako si Binibining Villanueva Roseanne. Maraming salamat. Narito naman ang dalawang uri ng bugtong. Ang una, ang enigma o talinhaga. Ito ay isang uri ng bugtong na gumagamit ng matatalinhagang salita o malalalim na salita. Hindi agad madaling hulaan ang sagot dahil nakatago ito sa isang masining na paglalarawan. Madalas ay kailangan ng pag-iisip at malikhaing pag-unawa. Ito ang isang halimbawa. Bata pa si Nena, marunong ng manigarilyo. Ang sagot ay tambucho ng sasakyan. Ang ikalawang uri ng bugtong ay tinatawag na conundrum o palaisipan. Ito naman ay uri ng bugtong na karaniwang nasa anyo ng palaisipan o tanong na may nakakatawang sagot. Maaari rin itong magkaroon ng sagot na tila walang lohika o kaya ay sadyang nilikha upang magbigay ng aliw. Ito ang isang halimbawa. May puno, walang bunga. May dahon, walang sanga. Ang sagot, walis. Ang kahalagahan ng bugtong, ito ay napakahalaga dahil ito ay nakapagpatalas ng ating isipan. Natututo rin tayong mag-isip ng malikhain at gumagamit tayo ng mga malalalim na salita. Ito rin ay bahagi na ng ating kultura na minanapa mula sa ating mga ninuno. Nagbibigay din ito ng saya at aliw, lalo na kapag binibigkas sa laro o pagtitipon. Sa pamamagitan ng bugtong, natututo rin tayong pahalagahan ang karunungan at ang ating tradisyon. Ngayong alam niyo na kung ano ang bugtong, ngayon naman ay oras na para sagutin ninyo ang mga palaisipan na aming inihanda. Narito ang panuto. Basahin mabuti ang bawat bugtong at isipin kung ano ang hinihinging sagot sa palaisipan. Gamitin ang iyong talino at imahinasyon upang malutas ang mga bugtong. Simulan na natin. Bugtong-bugtong. Maliit pa si Neneng, marunong ng kumendeng. Ang tamang sagot ay bibe. Bugtong-bugtong. Hindi hayop, hindi tao, pumupulupot sa tiyan ng tao. Ang tamang sagot ay sintron. Bugtong-bugtong. Kaisa-isang plato, kita sa buong mundo. Ang tamang sagot ay buwan. Bugtong-bugtong. Bumili ako ng alipin, mas mataas pa sa akin. Ang tamang sagot ay sombrero. Bugtong-bugtong. Hinila ko ang baging, sumigaw ang matching. Ang tamang sagot ay kampana. Nahulaan niyo ba kung ano ang tamang sagot sa mga bugtong na aming ibinigay? Kung gayon ay mahusay. Ngunit kung kayo naman ay nabitin, mayroon akong 4 na inihanda pang mga bugtong, ngunit hindi ko agad sasabihin ang tamang sagot. Nais ko na pag-isipan niyo na mabuti ang tamang sagot na hinihingi sa bugtong. Para naman po sa ating pangkatang gawain, narito ang ating panuto. Una, hatiin ang klase sa 3 hanggang 5 pangkat. Pangalawa, gagawa na lang sila ng sarili na ng bugtong. Ikatlo,
Isulat ang bugtong sa malinis na papel o kartolina. Ika-4, ihanda ang sagot ng bugtong ngunit huwag muna itong ipapakita. Ika-5, pumili ng isang kinatawan na magbabasa ng bugtong sa harap ng klase. Pang-6, ang ibang pangkat ay may 10 segundo upang hulaan ang bawat bugtong. Ika-7, makakakuha ng 1 puntos ang pangkat na makakasagot ng tama. At para sa panghuli, ang pangkat na may pinakamaraming puntos, syempre siya ang tatanghaling panalo. Isang karagdagan para sa aming ulat. Isa sa mga kilalang manunulat na nagtipon ng mga bugtong ay si Rene Villanueva. Siya ay may aklat na may pamagat na Bugtong-Bugtong. Sa pamamagitan ng kanyang koleksyon, naipakita niya na ang bugtong ay hindi lamang laro ng salita, kundi salamin ng kulturang Pilipino, puno ng talino, imahinasyon at kasaysayan. Ang aklat niya ay mayroong mahigit 50 mga bugtong sa wikang Filipino. Tinipon niya ang mga tradisyonal na bugtong mula sa iba't ibang kategorya gaya ng katawan ng tao, prutas at halaman, laruan at bagay at mga hayop. At diyan na nagtatapos ang aming ulat. Muli ako si Binibining Villanueva Rose Ann. At ako naman si Ginoong Villena. Naway marami kayong natutunan. Maraming salamat.